Miss Miranda's POV. Hindi pa rin ako sumuko na puntahan si Mathilda. Gusto kong makita ang anak ko. Hindi mapipigilan iyon ni Oliver kahit na anong gawin niya. Kahit patago lang, ayos lang sa akin. Basta masilayan ko lang siya lagi. Ate Miranda, napaka-busy mo. Si Chacha na nasa bahay ko na naman nakatambay. Lagi kang umaalis sa bahay mo. Wala tuloy akong kausap. Bakit? May gusto ka bang sabihin? Nako ate, magsusumbong lang ako. Si Lester kasi ate, ang kulit-kulit. Sinabi ko na sa kanya na ayaw ko siyang sagutin kasi may sakit ako, sabi niya hindi siya susuko. Kung pwede ay papakasalan niya raw ako. Nababaliw na talaga siya. Napangiti ako habang nakatingin sa mukha niyang sobrang pula. Huwag mo kasing pigilan ang sarili mo. Alam ko namang kinikilig ka. Ngunguso siya. Anong ginagawa mo ate? Napatingin siya sa laruan na binabalot ko. Gusto ko kasing bigyan ng regalo ang anak ko. Nagulat siya nang banggitin ko ang anak. Anak, may isa ka pang anak ate. Oo, Chacha, may isa pa akong anak pero nasa papa niya. Agad siyang nagka-interes sa sinabi ko. Kita kong kumunat ang noo niya. Hala ate, iba ang tatay ng baby mo ngayon at sa nauna. Tumungo ako. Iba nga hiha, ang sabi ko. Anong itsura ng isang anak mo ate? May picture ka ba? Malungkot akong umiling kasi kahit litrato ng anak ko ay wala. Wala kasi baby pa lang siya, ibinigay ko na siya sa papa niya. Hala ate, bakit mo naman ibinigay? Nagbaba ako ng tingin sa Reg along binabalot ko para sa anak ko. Mayaman ang papa ng isa ko pang anak, Chacha. Kaya niyang bigyan ng magandang buhay ang anak namin. Eh bakit ate, hindi mo ba kayang buhayin ang anak mo? Alam kong wala siyang intensyon sa sinabi niya pero alam ko na napakapabaya kong nanay sa anak ko. Anong klaseng ina ako? Ganoon ang nakikita ko sa mukha niya. Pero sana may makaintindi sa ginawa ko. Walang nanay na gustong malayo sa anak kung marami lang itong pera. Kung kaya niya lang ito buhayin ng mag-isa. Mag-isa lang ako Virgie. Hindi ko kayang magtrabaho habang nag-aalaga sa anak ko. Wala akong pera panggamot kung sakaling magkasakit siya. Hindi ko siya kayang bigyan ng magandang damit o bilhan ng pagkain na gusto niya, o siguro kahit paralin siya ay hindi ko kaya. Hindi sumagot si Chacha siguro kasi iba ang pananaw namin ngayon. Siya gustong maging ina ngunit hindi niya magawa habang ako, nag-anak pero pinapamigay ko lang ang bata. E di humingi ka ng sustento sa tatay ate. Dalawa naman kayong bumuo ng bata, hindi na mahihimigan ng tuwa sa boses niya. Iyon ang pagkakamali ko. Dahil si Oliver, hindi ako mahal. Pinaikot niya lang ako dati. Ginamit lang niya ang katawan ko. Alam kong hindi yun magsusustento sa akin para sa anak namin. Pero ina ako na nangarap ng magandang buhay sa anak ko. Ang tanging nagawa ko lang ay makipag-deal sa kanya. Buhayin at ibigay niya ang apelyido niya kay Mathilda o sasabihin ko sa asawa niya ang pagtataksil niya dito. Marami akong kasalanan, Chacha. Hindi talaga ako mabuti gaya ng inaakala mo. Masama akong tao. Alam kong kahit kailan, kung nasa akin man ang unang anak ko, hindi ako susustentuhan ng ama dahil kabit ako. Napasinghap siya matapos kong aminin sa kanya na kabit ako. May asawa ang ama ng unang anak ko kaya hindi pwede. Tumulo ang luha sa mata ko. Homewrecker? Kabit? Here Ida? O ano pa iyan? Ganoon ako sa buhay ni Oliver. Alam kong huhusgahan mo ko at hindi ko rin hinihingi ang unawa mo. Mahal ko ang mga anak ko, Chacha. Kahit itong batang nasa tiyan ko pa lang, mahal na mahal ko ito na handa kong ibuwis ang buhay ko mailuwal ko lang siya ng maayos at mailayo sa kapahamakan. Sa kagustuhan kong maging maayos sila, nakakagawa ako ng desisyon na alam kong hindi naaayon sa opinyon ng iba. At wala akong pakialam doon dahil sa akin lang, masiguro ko lang na mabubuhay ko sila. Napaiyak na ako ng tuluyan matapos kong sabihin lahat ng nasa loob na kinikimkim ko. Hindi madali sa akin ang malayo kay Mathilda pero wala akong choice. I'm sorry, Ate Miranda, ang sabi niya at naramdaman ko na niyakap niya ako ng mabuti. Napayakap ako sa kanya pabalik at iniyak ang lahat ng nararamdaman ko. Mahirap, sobrang hirap mawalay sa unang anak ko pero kung pareho ko namang mabubuhay ang dalawa, ayos lang. Magtitiis ako. Noong gamabi na, dito sa akin natulog si Chacha. Hindi ko alam kung may magulang ba itong bata ko dahil siya lang ang nakikita ko lagi. Anong pangalan ng unang anak mo ate?
Tanong niya matapos niyang inumin ang mga gamot niya. Marami siyang gamot na ininom. Sobrang hanga ako sa kanya at nakakaya niya ang lahat. Mathilda, sagot ko. Anong itsura niya? I'm sure maganda kasi maganda ka ate eh. Ngumiti ako sa komplemento niya. Oo naman, maganda ang anak ko, ang sabi ko pa. Sa akin nagmana iyon eh, dagdag ko. Gusto mong sumama bukas, para makita mo ang itsura niya. Lumapad ang ngiti niya. Sige ba ate, anong oras? Isama mo ko gusto ko siyang makita eh. Ngumiti ako at tumungo. Sige kasi gusto kong ibigay sa kanya ang regalo ko. Mahilig kasi iyon sa manika, ang sabi ko pa. Ngumiti ng malapad si Chacha. Ang bibong bata siguro ng anak mo ate, sabi niya sa akin. Ngumiti ako, nai-imagine ko si Mathilda sa isipan ko. Napangiti ako habang nakikita ko siyang tumatawa, kumakanta, o kahit ang tawagin akong mama. Sana darating ang araw na matawag niya akong mama. Feeling ko rin na bibong bata si Mathilda. Bumantong hininga siya at sumandal sa upuan niya. Sana ate makasurvive ako sa cancer ko. Gusto kong magkaanak talaga. Ngumiti ako at kinuha ang kamay niya. Oo naman, kapag nakasurvive ka at hindi na kailangan uminom ng gamot, pwede ka namang magbuntis. Don't lose hope, okay? Ngumiti siya at tumungo. Tama, makakasurvive ako sa sakit ko ate. Itong si Cynthia Yeong, magiging cancer survivor at magkakaanak ng 3. Natawa ako sa sinabi niya. Napakasimple ng pangarap niya. Kumpara sa amin, siguro mas magiging mabuti pa siyang ina kumpara sa akin. Ate, anong gusto mong pangalan ng baby mo paglabas niya? Ang tanong niya habang nakatingin sa tiyan ko. Wala pa akong naiisip na pangalan eh. Wala pa eh. Bakit? May pangalan ka ba na gustong ibigay sa kanya? Nanlaki ang mata niya sa sinabi ko. Mukhang nagulat siya na hahayaan ko siyang pangalanan ng anak ko. Kailan ang kabuwanan mo ate? Anong gender ng baby, ate? Tanong niya. Early week of April ang sabi sa akin pero baka mapaaga pa or madili at sa katapusan pa ako manganak ng Abril. At regarding sa gender, hindi pa sure if girl ba or boy. Ngunguso siya. Kung girl ate, gusto ko Amelia. Kung boy naman, pag-iisipan ko pa, ang sabi niya. Napangiti ako at tumungo. May pangalan na pala ang baby ko. Amelia then. Kung madili hanggang Mayo, baka Beatrice ang ipangalan niya. Hi baby, Amelia. I'm your second mommy. I'm excited to see you, baby. Ang sabi niya na lumuhod pa talaga sa harapan ko para lang mahawakan ang tiyan ko. Ate, siya ba ang anak mo? Tanong ni Chacha sa tabi ko habang nakatingin kay Mathilda na naglalaro na naman mag-isa sa labas ng bahay kasama ng manika niya. Oo, ang ganda niya hindi ba? Oo ate, ang ganda niya. Ang sabi niya sa akin. Pero ate, paano tayo makakalapit sa anak mo? Hindi ko rin alam. Gusto kong ibigay ito sa kanya ngayon ang regalo ko. Naghintay muna kami ng ilang sandali at nang makita na sandaling umalis ang mga guard sa gate, nagtangka akong lumapit ngunit nakita ko si Oliver kasama ng kaibigan niyang si Pablo na lumabas mula sa loob ng bahay nila, at nag-usap sa harapan ng pintuan. Napatago ako muli at nanlalaki ang mata nang mamataan ko si Pablo. Nandito siya. Tumingin si Chacha sa akin nang nagtataka. Papa niya iyon ate. Tumungo ako nang ituro ni Chacha si Oliver. Ako na ang mag-aabot ate. Kinuha bigla ni Chacha ang regalo para sa anak ko at agad na kumari pa ng takbo papalapit sa gate. Nanlalaki ang mata ko habang nakatingin sa kanya. Diyos ko, aatakihin ako sa ginagawa ni Chacha. Bakit siya lumapit kay Mathilda? Paano kung makita siya ni Oliver? Paano kung makita siya ni Pablo? Halos tawagin ko na lahat ng santo huwag lang lumingon ang magkaibigan sa kanya. Si Chacha na tinatawag si Mathilda. Nakita kong napatingin ang anak ko sa kanya. Agad na sinenyasan ni Chacha ang anak ko na pinapapunta sa kanya gamit ang kamay kaya tumayo si Mathilda at inosenteng lumapit nga sa kanya. Binuksan ni Chacha ang regalo ko at direktang ibinigay ang manika. Nakita ko ang kasiyahan sa mukha ng anak ko habang nakatingin sa manika na bigay ko sa kanya. Ngumiti si Chacha dito bago nagpaalam. Bago pa siya malengganan ni Oliver kasama ng kaibigan niyang si Pablo Abalos, nakabalik na siya sa kinatatayuan ko. Ate, nagustuhan ng anak mo ang bigay mo sa kanya, tumungo ako na naluluha. Oo nga, nakita ko kung paano umaliwalas ang mukha ni Mathilda kanina.
Thank you. You're welcome ate. Uwi na tayo, sabi ko. Nilingon ko muli ang anak ko ngunit ang nakita ko ay si Pablo na nakatingin sa akin. Napasinghap ako at biglang kinabahan. Agad kong hinila si Chacha at tumakbo kami paakay ng taxi paalis. Teka ate, bakit nagmamadali ka? Sabi niya sabay lingon sa likuran. Ate sino yung lalaking iyon? Tanong niya. Wala, kaibigan lang ng ama ni Mathilda, baka kasi isumbong niya tayo kay Oliver, sabi ko at sumandal sa upuan. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Kinakabahan ako ng sobra. Hindi na siya nagtanong pa at mabuti naman dahil hindi pa ako handa na magkwento sa kanya. Alam mo ate, hindi kita masisisi kung binigay mo sa kanya ang baby mo. Ang ganda pala talaga ng buhay ng ama ni Mathilda. Sobrang yaman. Sa totoo lang kasi hindi talaga kita maintindihan bakit mo iyon nagawa, pero kanina, naintindihan ko na, aniya. Ngumiti ako at niyakap siya. Thank you Viraj. Sa pagsama sa akin dito at sa pag-unawa sa akin, ang sabi ko. Nga pala, ikaw lang ba mag-isa sa inyo? Tanong ko. Hindi naman ako mag-isa ate. May kasama ako. Iyong kaibigan ng mama ko, bale siya iyong nagpalaki sa akin pero pumanaw na siya last year kaya ako nang mag-isa sa bahay. Nanlaki ang mata ko. What? Nasaan ang mama mo? Tak ang tanong ko. May sakit siya eh. Si mama, may asawang iba at nasa Amerika. Si papa ko naman, hindi ko alam. Pero hayaan mo na, basta ang mahalaga, patuloy pa rin ako binibigyan ni mama ng pera para sa pagkain, bills, at gamot ko kasama ang pampahospital. Bigla akong naawa sa kanya. Diyos ko, ang bata pa niya para mag-isa at may sakit pa siya. Alam mo, sa bahay ka na lang kung wala kang kasama, sabi ko. Tumawa siya, ate, nagre-rente ka lang sa bahay na iyon. Kakalipat mo lang last month eh. Alam mo, sa bahay ka na lang titira para may kasama ako. Para naman makatipid ka sa panggastos, aniya. Ngumuso ako pero ngumiti at nagpasalamat sa kanya. Pag-iisipan ko pero salamat sa offer, ang sabi ko sa kanya. Pagdating namin ng bahay, agad na umuwi si Chacha sa bahay nila habang ako ay tulala habang papasok sa bahay na nirentahan ko. Tumingin ako sa refleksyon ko sa salamin at tumitig sa tiyan kong medyo halata na ang umbok. Ngumiti ako, habang hinahaplos ito. Kasabay ng paghawak ko sa tiyan ko ay nagsidagsaan ang mga memorya sa utak ko na ayaw ko nang balikan pa. Napapikit ako at hinayaan na tumulo ang luha sa mga mata. 4 na buwan ka na anak, kamusta ka na dyan sa loob ng tummy ni mommy? Tanong ko at ngumiti ng malungkot. Napatingin ako sa ibabaw ng table at nakita ko ang passbook doon na ginamit ko kanina bago umalis. Kinuha ko ang passbook na naglalaman ng ipon ko mula sa pinagtrabahuan ko matapos kong ipanganak si Mathilda. Dati akong supervisor sa isang microfinance company. Nagtatrabaho ako dahil gusto kong mabawi ang anak ko kay Oliver. Nag-ipon ako ng pera. Totoong mas gaganda ang buhay niya kay Oliver pero sumagi rin naman sa isip ko na baka naisin kong kunin ang anak ko, may pera akong pangbuhay sa kanya. Nagbalik ako ng Cagayan de Oro para makuha sana siya ngunit hindi ko inaasahan ang nangyari. Hindi ko inaasahan na may isang demonyo ang nahumaling sa akin at ginawan ako ng masama. Napapikit ako habang inaalala ang mga pang-aabuso noong walang hiyang na iyon sa akin. Isa lang ang pakay ko kaya bumalik ako, si Mathilda, ngunit hindi ko inaakalang may lihim palang binabalak sa akin si Pablo. Tanda ko pa ang mga katagang binitawan niya noong minsan niya akong ikulong sa bahay niya. Ilang beses kong sinabi sa iyo na mahal kita. Ilang beses kitang sinuyo pero bakit hindi mo ko magawang mahalin? Bakit ka pumutol kay Oliver? Bakit sa kanya pa may asawa na siya? Ngayon, wala nang hawad lang sa atin. Akin ka na Miranda. Akin na. Mga katagang banibitawan niya habang paulit-ulit niya akong hinahalay sa loob ng kwarto niya. Pinunasan ko ang luha ko mga mata ko. Nito lang ako nakatakas sa kanya at sana hindi na niya ako masundan dito. Hindi ko inaasahan na makikita ko siya sa bahay ng mga antenor kanina. Magkaibigan nga sila, pareho silang walang hiya, si Oliver at Pablo, mga lalaking ninais kung sana ay hindi ko na nakilala pa. Napatingin ako sa umbok na tiyan ko. Kahit gaano ko kinamumuhian ng ama ng batang nasa sinapupunan ko, hindi may aalis sa akin kung gaano ko kamahal ang anak ko. At ngayon, lalong hindi ko makukuha si Mathilda dahil nagtatago ako kay Pablo na gusto akong kunin.
Ayaw kong lumaki sa kanya ang anak na dinadala ko dahil baliw siya, halimaw siya. Gusto kong protektahan ang batang dinadala ko lalo't si Pablo Abalos, ay malapit na kaibigan ni Oliver Antenor. Napakamalas kong babae at dumating sa buhay ko ang dalawang halimaw na iyon. Ate, Sunday morning, rinig ko na ang boses ni Cha-Cha sa labas ng bahay ko. Kasalukuyan akong nagluluto ng itlog para sa breakfast ko. Ate, nasaan ka ate? Nasa kusina ako, bakit ka sumisigaw? Natatawa kong tanong. Ate, may good news ako. Excited na sabi niya. Ako naman ay pinatay ko ang kalan at hinarap siya. Anong good news iyan? Tanong ko. 8. Lumabas na ang latest biopsy results ko. Aniya, na naluluha. Ate, may chance na hindi na ako iinom ng gamot sa sakit ko kasi there are no detectable cancer cells sa katawan ko. Sana magtuloy-tuloy na. Napaawang ang labi ko. Nanlalaki ang mata at niyakap ko siya at sabay-sabay kaming tumatalon-talon sa tuwa. That's a good news Cha-Cha. I'm so happy for you, naluluha na sabi ko. Ate, si baby, ano ka ba? Sabi niya sa akin at nakalimutan kong buntis nga pala ako pero tumalon-talon ako. Ang saya ko talaga ate kasi maayos na naman ang katawan ko. I mean, hindi na ako nahihilo, wala nang masakit sa akin, kaya feeling ko talaga ay gumaling na ako, sabi niya. Naiiyak ako bilang ate-ate niya. Pwede ka nang magpabuntis, natawa siya sa sinabi ko. Ate, sagutin ko na kaya si Lester. Aniya at ngumiti, kinikilig. Hinawakan ko siya sa pisngi. Kilalanin mo muna siya, baka mamaya magaya ka sa akin. Mahirap maging Kiraida, sabi ko. Lamabi siya at umiling. Nako ate, hindi naman ganoon si Lester. Wala pa po siyang asawa. Hindi bali ate, dadalhin ko siya dito at gusto kong makilala mo talaga siya ng husto. Tinaasan ko siya ng kilay. Talaga ba? Oo nga ate, syempre naman no. Dapat na pumunta siya dito para makilala kanya at dapat kilatisin mo siya ate para sa akin kasi kapatid mo ko eh. Napangiti ako sa sinabi niya. O sige, dalhin mo siya dito Cynthia at kakausapin ko siya. Malapad naman siyang ngumiti sa katumango. Sige ate, natatawa kong ginulo ang buhok niya. Kumain kami ng almusal at nagkwentuhan saka siya umalis ulit pero alam kong babalik naman siya mamaya. Bandang hapon, hindi nga ako nagkamali dahil bumalik siya about this time, kasama niya si Lester. Kaedad ko lang ito si Lester. Mas bata kasi sa amin si Cynthia ng ilang taon. Magandang hapon, sabi niya. Hindi ako nagpakita ng kahit na anong emotion dahil gusto ko siyang subukan kung seryoso ba siya dito kay Cha-Cha. Gaano na kayo katagal ni Cha-Cha magkakilala? Tanong ko. Maupo kayo, nakita kong napalunok si Lester sa pagkakatanong ko. Mula bata pa lang si Cha-Cha, magkakilala na kami, Anya. Mas matagal niyang kilala si Cynthia sa akin. Balita ko, may iba kang minamahal dati. Ginagawa mo lang bang panakip butas itong si Cha-Cha? Agad na napaangat ng tingin sa akin si Lester. Kahit kailan hindi ko inisip na isang panakip butas si Cynthia. Mahal na mahal ko siya, mas higit ko siyang minahal sa kahit sinong babaeng dumaan sa buhay ko. Tumingin ako kay Cynthia at nakita ko siyang namumula habang nakatitig kay Lester. Ay wala, talo na. Kahit pa hindi ako approve, hulog na siya sa kaibigan niya so wala ring saysay. Pero kung titignan naman itong si Lester, para namang in love talaga siya kay Cha-Cha at mukhang mabuting tao naman siya so wala na rin akong sasabihin pa. Ngumiti ako sa kanila. Lester, alagaan mo si Cha-Cha ah. Mahal ko iyan. Tumango siya at kinuha ni Lester ang kamay ni Cha-Cha at pulang-pula naman itong si Cynthia, napailing ako at tumayo para kunan sila ng merienda. Lumipas ang ilang linggo at mas napapadalas ang dalaw sa akin ni Cha-Cha, halos sa akin na siya natutulog. Ate, paamahan na kita kay Lester, aniya habang pinagmamasdan ako na naglalagay ng palbo sa mukha. Ano ka ba? Huwag na, kaya ko naman. Ay hindi ate, ayos lang, paamahan na kita sa kanya. Pupunta rin naman siya ng Cagayan de Oro kaya sabay na kayo para may tagadala ng gamit mo. Aabalahin mo pa iyang nobyo mo, natawa ako. Hindi naman ate, saka buntis ka eh. Paano kung mapaano ka? Bibili kasi ako ng ilang gamit na sa city ko lang makikita. Saka magpaparecord ako sa hospital kung saan ko balak manganak kaya pupunta ako doon. Biglang dumating si Lester.
Love, ayos lang sa'yo na samahan mo muna si ate sa hospital bago ka tumuloy sa lakad mo. Tumingin si Lester sa akin at tumango. Oo naman, aniya. Yay! Thank you love, sabi ni Chacha na nagpapakyot. Ang sarap niya maging kapatid. Ang sarap tuloy puntahan ng mama niya at awayin. Paano niya nagagawang pabayaan si Cynthia? Mabuti maalam si Chacha sa gawain bahay at pagluluto kaya parang ayos lang sa kanya na siya lang mag-isa. Tumuloy na kami ni Lester sa Cagayan de Oro, hindi kami masyadong nag-uusap pero hindi naman kami nag-iilangan. Casual lang kami. Dumiretso ako sa hospital. Salamat, Lester, sige na mauna ka na, ang sabi ko. Hindi, hihintayin kita. Tumango na lang ako at ginawa ang pakay ko. Hindi rin naman ako nagtagal sa hospital dahil pumunta na ako ng mall para bumili ng vitamins ko at ilang gamit ng bata. Lester, nasayang na ang oras mo. Umalis ka na, sabi ko. Tumingin siya sa akin at nang makita na parang giniginaw ako, hinubad niya ang black jacket na suot niya. Isuot mo na ito kasi Magino, mainit naman sa labas ng mall pero sa bagay, tama siya, malamig nga. Kinuha ko ang jacket niya at sinuot. Salamat, bye Lester, sabi ko. Tumango siya at tumalikod para umalis na. Umalis na rin ako para bilhin ang dapat kong bilhin. Malaki ang jacket niya kaya natatabunan ang tiyan kung medyo malaki na. Papunta ako ng third floor dahil gusto kong bumili ng damit ng bata ngunit nanlalaki ang mata ko nang habang paakyat ako gamit ang escalator, nakita ko si Pablo na pababa sana sa escalator sa kabila. Nang makita niya ako, bigla siyang umatras. Tumingin ako sa likuran ko dahil balak kong bumaba ngunit maraming tao at hindi ako makadaan. Wala akong nagawa kundi ang ipagpatuloy ang pagtapak ko sa third floor. Nakita ko siyang madilim na nakatingin sa akin. Kinabahan ako bigla at napahawak ako sa tiyan ko. Nagpapasalamat ako na nakasuot ako ng jacket ni Lester. Hindi pwedeng malaman ni Pablo na nabuntis niya ako. Dahil delikado siyang tao, agad niya akong hinawakan sa kamay nang makalapit siya sa akin. Hi Han, kinalibutan ako sa paraan ng pagtawag niya sa akin. Bitawan mo ko Pablo, natatakot na sabi ko. Pabayaan mo na ako. Ayaw ko sabi sa iyo, bigla siyang nagalit. Hindi kita bibitawan dahil akin ka Miranda. Akin ka. Tumulo ang luha sa mata ko. Hindi pagmamahal yang pinapakita niya. Obsession na iyan. Gusto niya akong angkinan at ipagdamot. Hindi ko siya gusto pero pinipilit niya ako. Pablo, nasasaktan ako. Bakit ba hindi mo ko magawang mahalin? Bakit? Mas magaling ba si Oliver sa kama? Hindi ba kita napapasaya sa kama? Dahil sinasaktan mo ko, sabi ko na nagpalaki ng mata niya. Ayaw ko sa iyo dahil nananakit ka. Napapatingin na ang ibang tao sa amin. Hindi. I'm sorry kung nasasaktan man kita. Mahal kita Miranda. Halika na. Sumama ka sa akin. Magpakasal na tayo, natatakot na talaga ako sa kanya. Alam kong hindi normal mag-isip si Pablo. Alam kong nakulong siya dati dahil nakapatay siya ng babae na dati niyang kinabaliwan. Kapag galit siya, bigla siyang nananakit. Nakalabas lang siya dahil sobrang yaman ng pamilya niya. Sobrang yaman ng mga abalos at nag-iisang anak lang siya. Ngayon, ako ang napagdiskitahan niya. Kinidnap at pinagsamantalahan niya ako ng ilang beses noong minsang pumunta ako sa mga antenor para makita si Mathilda. Pablo, bitawan mo na ako, please. Humigpit ang hawak niya sa braso ko at nasasaktan na ako, ngunit biglang dumating si Lester at bigla niya akong binawi mula sa pagkakahawak ni Pablo. Galit na tinignan ni Pablo si Lester. Sir Pablo, calm down. Nasa public area tayo, hindi ka pwedeng gumawa ng gulo. Ang sabi noong respected secretary sa pamilyang Abalos. Napatingin ako sa mga bodyguards na nagsidatingan. Tandaan mo ito, Miranda, kahit saang lupalop ka man ng mundo magtago, hahanapin kita dahil akin ka, aniya at napapikit ako at ramdam ko ang panginginig ng kamay ko. Hey, nandito lang ako, bulong ni Lester at niyakap ako. Siguro ramdam niya ang takot ko. You bastard, don't touch her. Si Pablo na binalak pa akong hablutin kay Lester ngunit mabilis akong nailayo ni Lester sa kanya. Nagsimula nang magwala si Pablo kaya walang nagawa ang mga bodyguards niya kundi ang hawakan siya at hinila naman ako ni Lester paalis, nagmamadali, dahil ayaw kong masundan ako ni Pablo. Sumakay kami kaagad ng jeep at hindi na ako lumingon pa dahil ayaw kong makita ako ni Pablo.
Nilagay ni Lester ang cap noong hood na pinasuot niya sa akin nang sa ganoon, matago ako. Dahil alam kong nakasunod si Pablo sa amin palabas ng mall. We started as good friend. Hindi ko pa siya lubusang kilala noon. Oliver and I started as friends too dahil nagtatrabaho ako bilang isang frontliner sa isang hotel dito sa Cagayan. Then palaging nagbubok si Oliver and Pablo ng suite kasama ng ilan sa mga babae na dinadala nila, na alam kong mga prosti. Alam ko anong ginagawa nila, but a lot of times na laging nagtatagpo ang landas namin ni Oliver. We became friends and at first, I thought he's a good guy. Hindi ko alam na may asawa na pala siya. Niligawan niya ako. Ayaw ko noong una dahil alam kong babaero siya but eventually, nahulog ang loob ko sa kanya. Nahulog ako sa mga matatamis niyang salita, sa mga reg-along binibigay niya, sa lahat. In short, nahulog ako sa patibong niya. Then si Pablo na kaibigan niya ay nakilala ko rin. Dati pa lang, alam kong sinusulot niya ako kay Oliver pero ayaw ko. Ramdam ko ang kakaibang mga titig niya sa akin at ilang beses na niyang sinabi na may gusto siya sa akin. Pero lahat iyon, akala ko biro lang niya. At lagi ko siyang tinatanggihan. Dahil hindi naman kasi ako beerang babae, nanatili akong loyal kay Oliver Antenor hanggang sa nalaman ko na may asawa pala siya. Ang masama lang dahil kahit nalaman ko na ang lahat, hindi nawala ang pagmamahal ko noon kay Oliver. Nagpatuloy ang namamagitan sa amin dalawa hanggang sa nabuntis niya ako. Doon na siya gusto akong iwan. Doon na niya ako gustong talikuran. Sa takot ko na hindi ko mabubuhay ang anak ko, tinakot ko siyang malalaman ng asawa niya ang pangangaliwan niya kung hindi niya kukunin si Mathilda. Pablo was out of the picture. Buong akala ko ay matino siyang tao kahit may pagkasutil. Nang bumalik ako ng Cagayan matapos kong makapag-ipon ng pera, humingi ako ng tulong kay Pablo para makita si Mathilda. Ngunit hindi ko inaasahan na kikidnapin niya ako at itago sa bahay niya ng ilang buwan. Ilang beses niya akong ginawang parausan. Ilang beses niya akong sinasaktan kung nagmamatigas ako. Doon ko lang nalaman na matagal na pala niya ako gustong kidnapin. Hindi lang niya magawa dahil bantay sarado sa akin si Oliver dati. Doon ko lang nalaman ang obsesyon niya sa akin. Napapikit ako nang maalala lahat ng nangyari sa amin ni Pablo. Nalinlang ako. Buong akala ko, sa kanila ni Oliver, mabuti siyang tao. Mali pala ako, kasi mas halimaw siya. Lubos ako nagsisisi na nakilala ko sila. Sobra ang pagkamuhi ko sa kanila dahil sinira nila ang buhay ko, ngunit ganoon pa man, ang supling na iniwan nila sa akin, hindi ko magawang kamuhian. Mahal na mahal ko ang mga anak ko kahit sobrang sasama ng ginawa sa akin ng mga ama nila. Ayos ka lang, bulong ni Lester at nabalik ako sa realidad. Hindi ako nakasagot dahil patuloy ako sa pag-iyak. Hindi ko alam saan papunta ang jeep na basta na lang namin sinakyan paglabas kanina. Nang kami na lang natitirang pasahero, bumaba na kami. Umuwi na tayo, mahinang sabi ko kay Lester at alam kong kanina pa niya ako pinagmamasdan. Bakit ka bumalik? Ang tanong ko, naiwan ko ang wallet sa bulsa ng jacket, anya. Nang kapain ko ang bulsa ng hood, may wallet nga doon. Hindi ko alam kung blessing in disguise na nakalimutan niya ang wallet sa jacket niya, pero kung hindi siya dumating, baka hindi na ako nakaalis kay Pablo. Salamat Lester, mahinang sabi ko. Hindi siya sumagot pero ramdam ko ang kamay niya sa braso ko na hinihila ako paakay ng taxi. Hindi na ako nagsalita hanggang sa makauwi kami. Nagkulong ako sa kwarto at sinubukang matulog. Masiyadong nakakapagod lahat ng nangyari kanina. Kinagabihan, dumating si Chacha. Ate, kain ka. Nagluto si Lester ng tinola, sabi niya dalhin ko dito. Bumangon ako at namataan si Chacha na malungkot habang nakatingin sa mga mata ko. Ate, sinabi sa akin ni Lester ang nangyari kanina. Ayaw ko man pero tumulo muli ang luha sa mata ko. Ang lalaking yun ba kanina ate ang ama ng baby mo? Tanong niya. Dahan-dahan akong tumango. Ginawan ka ba niya ng masama ate kaya labis ang takot mo? Muli akong tumango at umiyak. Naramdaman ko ang yakap ni Cynthia. I'm sorry ate, aniya kasabay ng mahinang paghaplos niya sa likuran ko. Alam kong natatakot ka pero maayos ka sa amin ate. Wala nang mangyayaring masama sa'yo. Tumango ako at ngumiti. Ngumiti siya kahit ang mata ay umiiyak na rin. Inabot niya ang pisngi ko at pinunasan ang luha sa mga mata ko. Tara, kumain na tayo.
Kumain na kaming dalawa at parang himala dahil lahat ng takot ko kanina ay nawala. Nawala kasi naramdaman ko na may isang Cynthia sa buhay ko na handa akong pakinggan at damayan sa lahat ng mga problema ko. Hindi na muna ako umalis ng bahay mula noon. Dito lang ako sa lugar namin nagtatago dahil alam kong hinahanap ako ni Pablo sa buong lugar ng Cagayan de Oro. Kaya hindi ko napupuntan si Mathilda. Hindi ko man lang nasisilip ang anak ko. Lumipas ang ilang buwan at lumalaki na ang tiyan ko. Ilang linggo na lang ang bibilangan, mangganganak na ako. And as for Chacha, gumagaling na talaga siya. Ilang buwan na siyang hindi umiinom ng gamot niya at bilang ate niya, sobrang saya ko para sa kanya. Ate, boses ni Cynthia na akala mo ay nasa kabilang barangay ako at ang lakas ng sigaw. Ate, nasaan ka? Nasa loob, maliligo, sabi ko na nahihirapan ng kumilos dahil malaki na itong si Amelia. Ate, may ibabalita ako sa iyo. Sabi niya. Ate, buntis ako. Namilog ang mata ko sa sinabi niya. Oh my God. Ate, magkakaanak na kami ni Lester. Ang saya ko ate, sobrang saya ko.